may mahalagang mission ako sa araw na to. Hanapin natin ngayon si K-12. Kayo, alam niyo ba kung nasa si K-12? Tara, samahan niyo ako sa paghanap sa kanya. Ngayon, tanungin natin. Ate, kilala mo ba si K-12? Ito si Kuya Mark. Kakilala. Kuya, kakilala niyo po si K-12? Hindi. Hindi. Sige po, thank you. Nasaan kaya si K-12? Tara, hanapin natin siya. Mary. Wait lang. Malapit ko. Sige na, go. Ay, ate, pwede po magtanong? Okay. Ay, sige po. Alam niyo po ba yung K-12? So, wala po kayong idea regarding K-12? Ay, sige po. Thank you po. Score mo kayo. Tatanong ko lang po kung alam niyo po ba yung K-12? So, wala po kayong idea regarding K-12? Sige po. Thank you po. Ay, ito si ate. Yan. Alam niyo po ba yung K-12? Hindi ho. So wala kayong idea doon? Hindi niyo rin po nabasa o narinig siya? Hi! Ayan, so napansin niyo, marami sa kanila ang hindi pa alam kung ano ang K-12. Paano tayo magiging handa kung hindi pa nila alam kung ano ito? Ayan, tanungin naman natin itong maliliit na bata kung alam ba nila yung K-12. Okay, kids, lapit kayo sa akin. Dali nyo, tatanungin ko lang kayo. Tatanong lang. Dito tayo. Tatanungin ko lang. Nag-aaral na kayo? Opo. Saan kayo nag-aaral? Librada po. Anong grade mo na? Anong grade mo na? Ha? Kinder. Ikaw? Kinder ka rin. Ikaw? Grade 1 po. Grade 1. Okay, may tatanong sa inyo si teacher, ha? Yan. Gusto niyo bang madagdagan pa yung taon ng pag-aaral nyo? Opo po. Ay, okay lang sa inyo? Kahit tumagal ng maraming taon yung pag-aaral nyo, okay lang? Opo. Hindi kayo mapapagod? Hindi kayo tatama rin mag-aral? Hindi po. Ay, very good. Sige, narinig mo na ba yung salitang K-12? Grade 12. Kindergarten plus 12. Years! Grade 6 plus 2 years. Another 2 years. Narinig mo na yon. Oo naman. Okay. Kapit-bahay ko. Payag ka ba na dagdagan ng 2 years yung pag-aaral ng mga bata? Hindi. Hindi ka payag. Bakit? Kasi, wala kang pera eh. Ikaw, payag ka ron. Ngayon, kunin naman natin ang panig ng isang magulang tungkol sa K-12. Kung sang-ayon ba siya dito o hindi. Tara. So, yan. So, nandito ako sa bahay. Sa aming kapitbahay. So, siya si Ate Amor. Meron na siyang dalawang anak. So, Ate Amor, narinig mo ba yung salitang K-12? Ngayon pa lang. Ngayon ba lang? Pero aware ka na madadagdagan ng taon sa pag-aaral ng mga bata. Oo. Sang-ayon ka ba dito? Yung para sa akin, okay lang kung mas matututo yung mga bata. Pero sa katulad nating gipit, parang huwag na lang. Okay. So, ayun yung po yung opinion nyo. Sige, ngayon, tanungin pa natin yung ibang parents o magulang tungkol sa K-12 kung ano ang opinion nila tungkol dito. Yan. So, ito si Ate Annabel, meron na siyang 3 anak. So, Ate Annabel, narinig mo na ba yung salitang K-12? Oo. TV. Sa TV? Ito. Ano na may masasabi mo tungkol dun sa napanood mo, narinig mo dun sa TV? Pagdagdag ng isang baitang. Tapos, isa pang baitang sa high school. High school, 5th year, saka Junior po. Grade 7. Oo. Sangayon ka ba dito na madagdagan pa yung taon ng mga bata sa pag-aaral? Hindi. Bakit? Siyempre, bisa pa high school na yung mga estudyante, babalik pa rin sa elementary. So para sa'yo, ayaw mo na madagdagan pa, tama na yung 10 year. Dagdag gastos lang yun. Okay. Marami na tayo ng interview tungkol sa K-12.
At lumalabas sa mga na-interview natin, na karamihan sa kanila hindi pa alam kung ano ang kindergarten to year 12. So, ano nga ba ang K-12? Ayon sa ipinalabas ng DepEd, ang kindergarten to year 12 ay panukalang reforma sa edukasyon ng DepEd na dagdagan ang bilang ng taon na pag-aaral ng mga kabataan upang pagka-graduate nila sa high school ay may sapat na silang kasanayan upang matanggap sa dekalidad na trabaho, makapagpatayo ng sariling negosyo, at maging handa sa kolehiyo at sa buong mundo. Kung ilalagay natin sa mathematical equation, ito ang K plus 6 plus 4 plus 2. Pero may isang mahalagang katanungan na dapat nating masagot. Ito ang paano nga ba naihanda sa mundo ang K-12 graduates? Alam niyo ba na isa ang Pilipinas sa 3 bansa na lang sa buong mundo na nagpapatupad ng kasalukuyang 10-year basic education? Dahil dito, hindi mabigyan ng rekognisyon ang ating mga profesional sa labas ng bansa dahil di na rin nasusunod ang 12-year basic education cycle na ipinalabas at napagkasunduan ng lahat ng bansa sa Bologna at Washington Accords. Ngayon, malapit na ang 2012. Handa na ba ang Pilipinas para sa K-12? Kung tuluyan na may papatupad ang K-12, sa susunod na taon, ano naman kaya ang gagawin na hakbang ng mga guro ng bawat paaralan mula sa public school at private schools? Malaking tatanungan ng malaking ang hamon para sa mga guro natin. Isang malaking hamon para sa mga guro ang pagpapatupad ng K-12 sa susunod na taon. At isang malaking katanungan nagdahantay sa atin. Handa na nga rin ba ang mga teachers natin? Two plus 3? 1 plus 8? And don't forget the decimal point. 3 plus 4? Okay, what is the answer? Who can answer number 2? Jonathan? 6 plus 5? 11. What is next? what is next? Aspekto ng kaliwa na binigyan natin nila P-I-K o pig. Sige, Kali. Okay, P para sa perfectivo. P-I-C. Okay, imperfectivo. At mga naman sa M-K? Makinig. Okay. Sa tulong ng aking mga kapwa AP o Araling Panlipunan teachers, ibibigay namin sa inyo ang ilan sa mga maaaring gamitin na cooperative games, units, and resources ng mga teachers para sa K-12. Gusto niyo bang malaman? Well, isa-isayin natin sa tulong ng aking mga kapwa AP teachers. Panoorin sila. Lahat tayo ay dumadaan sa maraming pagbabago. Kaya magkaroon man ng 2 ekstrang taon sa pag-aaral o reforma sa edukasyon, dapat lagi tayong handa. Handa ang mga estudyante. At higit sa lahat, handa rin dapat tayong mga guro. K-12. At kung alam nga ba nito? Ulit. Tanungin natin to. Sige, magpa-interview ka. Tignan mo, nag-inarte na naman si Alan. Narinig ko na ba yung salitang K-12? Oo naman. Oo. Sa tingin mo, okay sa'yo na dagdagan yung ng 2 years yung pag-aaral ng mga bata? Hindi okay sa akin. Bakit? Sa tingin mo sa'yo, okay sa'yo. Ang
Hindi po pwede sa akin. Ano Magtanong pa tayo sa ibang parents kung saan na ba sila sa K-12. Punta ko lang interview mo. So yan. So, excuse me po. Pwede po kayong ma-interview. Hindi. K-12. Sana sinusundan mo. O, di ba maglalakad yun?